Okay, mga din, no? At sabi chalo, Kuya Ray. Kuya Ray, the fabricator. Gumagawa kami ng grills ngayon. Grills, Kuya Ray gumagawa. At ito si Sigurado gusto niyo gawa niya. Ito si Sir, siya yung may-ari ng bahay. Pulido sa welding, solid. Talagang gusto niyo gawa niyang grills, Kuya Ray. Kaya kung sakali magkapagawa kayo, hanapin niyo lang si YouTube si Kuya Ray, the fabricator. Fabricator, hindi kayo mapapahiya. Talagang sulit ang gawa niya. So, ayan si Sir na nagpapatunay. Talagang magandang gawa niya. Talagang pulido. Talagang the best. Ito mga welding ko, kita nyo. Kung na YouTube po, mga plat-plat gagawin din nila. Hindi kayo mapapahiya. Ayun, at maraming salamat kay Sir. At siya na mismo ang nagsabi, no? At mabuti naman at pumayag siya na masama sa video. Okay, itong gagawin natin dito mga lodi, no? Ito nagawa na natin to. Bali pang last na to na gagawin namin kasi itong bahay ni Sir ay 10 ang bintana nito, no? At 5 malalaki at 5 maliliit din. So yung inuna namin yung malalaki. And then ito, pinaka-pattern na natin ito, itong nandito na, nalatagan natin para dire-diretso yung trabaho natin, hindi na tayo maligaw kasi isa lang naman ang sukat. At dito mga lodi, no, payo ko sa inyo, pag nagtabas kayo ay kailangan 0-0 na yung clearance, no, para hindi kayo mahirapan mag-welding. At isa pa, buti ito si Sir nakakaintindi, yung binili nilang materialis ay makapal. 1.5, no? Merong 1.2. 1.2, manipis po yun, no? 1.2, manipis. Ito talagang ito, makapal. Hindi mababalik ko, talagang maganda itong 1.5 na binili ko kahit mahal. Quality naman ang materialis. Yan. Si Sir na nagpapatunay. Kung kayo ng murang bakal, malambot, mga ka-YouTube, malambot itong ating mga bakal ito. Talagang 1.5, siguradong magustuhan nyo. Yun. Kasi marami, Sir, ang nagpapagawa. Gusto nila yung tipid lang, mura. Bakit magawa ko rin, magagawa ng mura. Kasi hindi na talaga ito, talaga kahit taon tatagal itong yun. Bakal na ito, talaga matibay, 1.5. Dito si Sir nakakaintindi sa pinapagawa niya. Maganda yung quality ng bakal, yung sulit. Kasi no, mga lodi, no, kayo din ang malulugi kapag halimbawa manipis na bakal ang bilhin nyo. Kayo, hindi naman tatagal. Yun. Yun ang aking suggest sa inyo. Kung magandang bakal, lifetime ang inyong grills. Talagang magandang pagkakalabasan. Yan kasi marami yung iba gusto nila tipid na makaminos. Pero advice sa inyo, huwag kayo mag-iwinos ng materials yung kakabit sa bahay nyo. Kasi grills yan. Para ang ginagawa, hindi makapasok. Ayun. Okay, Sir, maraming salamat. At nagbigay kayo ng payo sa mga marami kasing nagpapagawang kliyente. Ang habol talaga nila ay makaminos. Pero sa akin, makaminos na tayo. Pero ang quality ng mga bakal, hindi maganda. Kaya kahit mahal, doon na kayo. Doon na. At isa pa, Sir, kasi pagka manipis yung bakal, hindi madaling weldingin. Magbutas-butas. Ayun. Kasi ito, tignan yung mga kuya, pag render nila, pantay. Yun. Pag manipis yan, butas-butas. Hindi maganda. Nabibingkong yung bakal. Yung tubular. Ito, maganda. Talagang kahit render mo, pag pinintura, maganda. Lamang na lumay. Yun, okay. No? So, ayan, mga lodi. At mabuti. At ito si Sir nakaintindi. Yan, siya na magpaliwanag sa inyo. Dahil kinukunan na talagang bago sa inyo gawa ni Kuya Ray na fabricator, magandang gawa niya sa grills. Talagang sulitan yung ibabayad. Ayun. Okay, Sir. Maraming salamat. At ito si Sir, napakabait, no? Arawan kami dito. Supposedly ay may baon kami, no? Pero si Sir ay nagpapamerinda sa amin at nagbibigay din ng pangulam. Para magandang trabaho nung nagawa. Ito, wala, welding hindi maganda. Joke lang yan. Pero at least kung meron tayo ng meron natin magkain, hindi para magandang trabaho. Yun.
Ayan na ha. Tinuwan nyo na isang muli na yun kung meron kayong nakakaluwag na pagkain o hindi, bigay lang natin. Ayun. Ayan ha. Sa mga nagpapagawa, alam nyo na ha. Kapag ka walang merienda, Okay lang naman kasi kung wala talaga, pero kung merong pamilya kayo, magandang building niya. ayun. Grinder. Ayun. Kasi merong power. Ayun. Okay sir, maraming salamat ano. Okay. Okay. No. So, ayun may mga komento si sir tungkol sa gawa natin at maraming salamat. Hindi pa nga tapos pero nakontento na siya sa gawa natin. So, yun, balik tayo dito mga lodi. So, tip ko sa inyo lang lalo sa mga nagsisimula pa lang, itong mga mga pagputol nyo, pagtabas, dapat ay wala na halos gap para hindi na mabugbog yung bakal at the same time madali trabahuin, no? Kasi kung yan ay malaki ang gap, ang nangyayari diyan ay maglalagay kayo ng filler, and then pagka naglagay kayo ng filler, makapal na yung hinang nyo, mahirap na rin siya i-grinder, no? At the same time na bumabaluktot yung bakal dahil sa sobrang init na. At isa pa, no, sabi nga ni sir ay wag nang bumili ng materialis na manipis kasi although nakatipid kayo sa umpisa, pero pagka tinrabaho na yan lalo't arawan, ang mangyayari kasi dyan ay matagal trabahuin dahil manipis. So malulugi din kayo dahil matagal nila ginawa. So isa yan sa mga lagi kong pinapaalala sa mga nagpapagawa at dun sa mga gumagawa. So ito, kung napapansin nyo, yung mga ano natin, mga dinugtungan natin ay wala ng gap, no. Ito hindi na natin to mamasilyahan. Isa yan sa mga mahalagang bagay. At ito dahil may frame na tayo, ipipix na natin dito. Ipipix natin yan, i-welding natin yan para hindi na ito gumalaw dahil meron tayong pattern. At ito na yung may mga pyesa na pinutol si Reggie, no? Sa same time kami pa rin ni Reggie. At ito na yung nagawa namin, no? Simpleng design. So hindi ito makain sa bakal. No, medyo mahirap lang siya gawin dahil maraming kantumisa, no? Pero ano to, medyo tipid sa nagiging materialis to kasi kukunti yung bakal na papasok diyan. So nasa 3 tubular lang ang bawat isa na nagamit diyan. So again, no, so tingnan nyo mga natapos na namin. So yung mga kanto na yan, yung mga dinugtungan, so ayan, no, wala nang clearance, no, hindi na natin yan mamasilyahan. So nakakatipid na tayo sa trabaho. At yung hinang ay manipis lang para pag ginarinder natin ay hindi na matagal, no. Okay, no. Muli, no, nakakairita na yung mga nagpo-post sa Facebook tungkol sa paggamit ng grinder, no. Wala namang pakialam na kung paano nyo gamitin, anong posisyon ng grinder, pero yung dapat ay magtuturo kayo yung nasa safety naman. Wala namang pakialam kung papunta sa inyo yung yung baga o palayo. Importante ito yung guard, no. Dapat hindi nyo to talaga tinatanggal kasi ito yung tanging protection nyo lang, tanging safety. At syempre salamin, no. Sa Reggie, tingnan mo, Jay. Ayan, yan ang itsura ng safety, may salamin, may mask para yung alikabok hindi nyo masinghot. At ito, importante sa lahat, itong guard. Ayan. So mga lode, no, magpo-full weld na tayo. At tip ko sa inyo, bago kayo mag-full weld ay kailangan yung pyesa nyo nandiyan na lahat, nakalagay na naka-spot na lahat yung ating full weld, yung ating pyesa, para maiwasan natin yung
pagbingkong ng ginagawa nyo kapag nagpo-pulweld na. So ito, iisa lang ang sukat ito, kaya iisang pattern lang. So nakikita nyo, doble, no? Doble. So ngayon ay magpo-pulweld na tayo. So Ji, hawakan mo nga, Ji. So mga lalo din, payo ko sa inyo, pag nag-welding kayo, lalo din sa mga nagsisimula pa lang, kasi marami ako nakikita nag-welding, no, pinagmamalaki pa naman nila sa Facebook yung kanilang welding, kung paano sila mag-welding, pero wala silang welding mask, no? Dapat sa mga magsisimula pa lang, bumili kayo ng welding mask na magagamit nyo. So ito, dahil ito dark na. So ito pala ay gawa ni Power Craft, no? At napakaganda nitong klaseng welding mask. So nasa sa inyo yan kung anong klaseng welding mask ang bilhin nyo. Pero ito sa akin kasi ay the best to, yung Power Craft. So bago kayo mag full weld, ay kailangan meron kayong protection sa mata dahil hirap na mabulag, no? Masira yung mata nyo. At pangalawa, no, dahil ito meron tayong patungan para makaluan tayo magtrabaho. So dahil may welding mask na tayo, tanggalin nyo na lahat ng safety, no? Wag na kayong magsapatos, kahit nakahubad kayo, walang problema. Importante, meron kayong welding mask, kasi yung mata, wala nang replacement yan. At pag nag-full weld kayo, mga ano din, no? Gaya nito ay tubular, ay kailangan mayroon kayong plangkita, no? Kagaya nito, kasi mahirap na to i-welding yung ganito tubular na manipis, hindi naman to sobrang nipis kasi 1.5 ito. Pero kung mga 1.2, 1.5, so kailangan nyo makontrol yung inyong kamay. So the best, no, plangkita, ganito yung paghinang nyo para makontrol nyo ng gusto. So, okay, tingnan natin, no? At lagi yung itong ating welding rod, no, China lang ito. So ang gusto nito ay pinapainit dahil mga pirahin natin ay mahina lang dahil tubo lang yung welding natin. So huwag nyo ikaskas dito sa inyong ginagawa, ikaskas nyo sa inyong round. Kailangan control lang yung kamay, pagbabad sa wini-welding nyo, control lang din. So ito, tingnan nyo yung hinang natin. So kapag madaling tanggalin, maganda ang hinang yan. Tingnan nyo, halos flat, no? Pero nakabaon yung hinang yan. So ayan, oh, walang butas, diba? So yun lang kagandahan kapag yung ginagawa natin ay medyo makapal, madali siya hinangin, at the same time hindi siya napupugbog kasi kumanipis yan. Gagamit na kayo ng pillar, alambre ang ginagamit natin dyan.
At siyempre kung malaki ang gap, hindi nyo rin mahihinang yan nang hindi nabubungkas. So gagamit pa rin kayo ng gamit. Kaya napaka-importante yung mga ano nyo, mga dinugtungan. Okay? Itong mga gap na yan ay halos dikit, no? Wala siyang clearance. So ayan, no, tingnan nyo. Kaya napakahalaga niyan. So okay, no? Mga lodi, no? Yun lang. Ito, pag natapos namin to at makikita nyo kung ano ang itsura kapag finish na. So in the meantime, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-welding ng tubular, no? Napakahalaga na yung meron kayong patungan at nakaplangkita kayo. Pwede naman yung wala kayong, hindi kayo nakaplangkita, basta nakahawak lang kayo dahil ito malakas yung hangin, gaganong-ganon kayo, so hindi na stable yung pag-welding nyo. Pero importante kung nakaplangkita kayo, sigurado yung control nyo yung paghinang nyo. Okay? Ito, no, kinakabit na natin tong ating nagawang grills. At ito lang ang diskarte namin, no. Napapansin nyo, walang humahawak, pero nakalapat na yung ating grills dyan sa ating paglalagyan. At nilalagyan na ni Reggie ng markings yung mga bubutasan natin. So ito lang, no, ginamit lang namin yung ano dyan, hagdanan, no. Dahil dalawa lang kami. At hindi naman po pwedeng kahit marami kayo, hawakan nyo yan ng ano, habang minamarkahan. At yan pagtao gagalaw. So itong ginawa namin, hagdanan. So ayan, no, walang kagalaw-galaw yan. So hindi yan magre-reklamo. So dito nakakabit na kami ng isa. At Dynabolt ang ginamit, no. Then winelding natin yung ulo ng nut para hindi matanggal, hindi na maugot. At ito, hindi na natin to minasilyahan, itong ating ginawa, no. So tingnan nyo naman, parang masilyado ang dating. At walang mga butas yung ating mga tinugtungan. Okay. So yun, okay na yan. Bubutasan na lang yan. May marka na dyan sa taas, wala pa? Wala pa. Okay, ano natin, lagay kami ng tungtungan. So ito na mga lodi, no. Dahil dalawa lang kami ni Reggie, pangatlo yung hagdanan, no, ang ginawa natin. So sa mga mag-i-install ng grills, no, gayahin nyo na lang itong diskarte namin. Pagkakadalawang tao lang ang gumagawa, so at least yan hindi nagre-reklamo, hindi nangangalay. Kahit maghapon yan dyan, walang reklamo yung hagdanan na yan. So yan, no, swak na. So ngayon, tatanggalin na tong hagdanan. Kukuha na tayo ng patungan to. Itong patungan na to, tapos matanggal na yung hagdanan para maikabit na itong mga nut natin. So ganyan lang ang diskarte, no. Talagang patabaan na lang ng utak, di ba, Je? Oh, yes. Ayan na sinasabi. Isang ngiti nga dyan. So ayan na ngayon, wini-welding na ni Reggie yung mga ulo ng nut. So pinutol din natin yung ano niyan, yung sobra. So ito pala yung ginamit natin. So ito, tawag dito Dynabolt to expansion bolt, no. Pagka hinikpitan natin to, papasok itong ano, itong pinakaulo niya, and then bubuka ito sa loob. Kaya kahit na ang gawin diyan, hindi na yan mahuhugot, no. Kahit baritahin nila yan, hindi yan matatanggal unless na mabasag yung pader, no. O yun ang gusto ng may-ari, yung talagang matibay, no. Sa kada iba, ang ginagamit nila diyan ay 10mm lang, no. Bubutasan lang yung pader, tataniman ng 10mm, din i-welding. Pero dito sa atin,
gusto ng may-ari talagang matibay. Kaya yan, Dynabolt yung ginamit natin, o di kaya expansion bolt, no, ang ginamit natin, at yan ay napakatibay. Meron pa pala isa, G. Ayan, sige, putulin mo na lang. So bali 10 bintana ito ang ginawa natin. So kagandahan lang dito, no, lahat ng ayan, mga yan, ano, hindi na tayo gumamit ng masilya diyan. Maganda lang ang pagkaka-full weld natin diyan, at hinasa natin ng maganda rin. Siyempre yung mga dinugtungan yan ay walang butas, eh. Yung nandito yung mga to, dinugtungan yan, dinugtungan. So walang masilya yan, walang masilya. So to, hindi minasilyahan yung mga yan. So okay, dalawang bitana pa lang, no. Meron pa yung 8. Bakit? Hindi nagpitan. Baba. Baba. Pinuputol yung sobrang tornilyo para ma-welding yung nut. At pag nag-welding kayo ng ganyan, ay lagyan nyo ng protection yung salamin, dahil yung teka, dahil yung salamin dyan. So mga lodi, no, wini-welding na ni Reggie yung huling bintana. At sa pag-welding, no, kung kagaya niya na may salamin, ay lagyan nyo ng proteksyon yung salamin para hindi matalsikan ng baga. Kasi oras na natalsikan yan, wala na, no? Konting baga lang ang pumatak yan, ay nakakapit na agad yan. At the same time, yung pintura natin hindi na hindi na masunog pa. O kaya nilalagyan niya ng proteksyon. Kaya wini-welding natin yan yung nut, dahil para hindi na matanggal pa. Ito si Sir. Sir, anong masasabi mo, Sir? Sa ginawa ninyo, napakaganda at napakatibay. Mahusay. Mahusay, talagang maglako mahirapan. Ikaw siya nag-grinder. Joke lang. At yung gawa ni Kuya Ray, fabricated. Talagang pulido. Yun. Kaya kahit pakita nila sinugawa niyan, talagang ituturo mo. Talagang bibigay ko yung kalang cellphone number para sila mag-usap. Yun. Kaya kung mga kanutin kung papagawa kayo kay Kuya Ray, fabricated, talaga sulit, matibay. Ayos na ayos, Sir. Thank you. So at ito yung design pala niyan ay sila yung namili ng design, no. At kay Sir din yan ideya na i-welding na yung tornilyo. Tornilyo ang ginamit natin diyan. Yung iba kasi 10mm lang, 10mm na itatanim din i-welding, which is pangit nga naman. So sabi ni Sir, mas malinis pagka ganyan. Ano, Sir, oh? Kahit makali ako tayo kinabit na dynamite bolt. Dynabolt. Dynabolt, kahit mahal, talaga namang matibay. Hindi na kayo, kasi yung siya sabi na 10mm na ibabaw, pag inuuga-uga, matatanggal, may testing mabaklas. Tama nga naman. Yung Dynabolt, pag binaw mo, parang may clamp, pag bumubuka. Yun. Mahirap. Hindi basta-basta natatanggal. Quality talaga, quality. Hindi naka-welding pa.
si Sir pala ay hindi nagdepende dito sa materialis niya, no? Makapal. Grills yan eh, patitipid din natin. Kung magpapagawa kayo ng grills, tibayan na natin. Kasi Ayun. suporta sa, kaya nagpapagawa tayo ng grills, para at least kung mayroong mga masamang mag-intention, mahirapan sila. Ngayon. Kung papagawa ka ng mura, dapat tawag mo ng pakabitan. Yun din, at least madali mo tanggal eh. Oo, tama nga naman. Oh, At least papagawa ka, kahit mahal, at may budget kayo, yung matibay na. matibay na, yung makapal na. Isa yung paggawa ka ng grills, paano kay check, ano bakal? Ang nipis lang nun. Ano Yung ano, kinabit siya? Flat bar o? kwan din yun, square bar na napayat lang. Mahal daw yung makapal eh. Gas pag binalik kita kamay mo, kaya ng Oo, kaya. makalistang bata ro. Tsaka yung kanilang tubular ay sobrang nipis lang, kaya ang ginawa, apat na spot lang. 1.5 yan. 1.5 na tubular. Talagang okay na, ang laki. Oh, legit yan, legit Oo. na 1.5 ka, medyo Talagang, mahal. kahit mahal, Sulit magpagawa naman. na kayo na sulit na, So, kaya ka nagpakatay ayun. grills eh. Ayun ha. Oo. Oh, si Sir na may sabi. At siyempre mga lodi, tapos na to. Talagang Ah. mayroon na protection sa, pwede mo nang buksan yung Bitana. bintana, kahit bukas sa bintana ng screen, hindi ka na nagkakalangan na, hoy, baka May pumasok kasi may grills na. Oo, ngayon, at least ngayon, bukas sa bintana, kunin mo yung screen, okay na, hindi ka na mag-aalala na, Tama nga, tama. yan ang purpose sa ating pinagawang grill sa sliding. Yun. Tatak. Pagpapagawa kayo Tatak na. kay Kuya Ray, fabricator. Ayun, may libre advertise tayo. Oo, Okay sir, maraming salamat Okay. din sir. At natapos na yung trabaho namin dito, lilipat naman sila sa Pampanga sir. Santa Ana, Pampanga. Cebu, Tarlac, Pampanga. Oh. Kaya yung gawa niya talagang quality. Okay. Ayun. Thank you. Thank you sir. Sa magliligpit na kami ni Reggie. So, yun mga lodi, no? At kung nagustuhan niyo yung video namin ay paki-subscribe na lang, no? At pika-like and share.